Pagdating sa Muntinlupa, naranasan ko doon yung kahit para 100 ang pinatay mo to, 1,000 pinatay mo to sa labas. Siyempre, bata pa ako nung pumasok ko, mga 19. Pagdating ko sa building 1, nakatali pa, nagpakalbo pa ako kasi kwento-kwento sa mga jail, di ba? Naku, pagdating mo doon, ligawan ka doon, gagawin ka. Kasi mga panahon talaga, uso ang barakuhan na sinasabi. Ibig sabihin yung uso yung barakuhan, hindi naman na papuwersahin ka. Gagawin kang babae, liligawan ka talaga. Ligawan ka doon. Lalo kung may mukha ka, kandik nga pogi. Siyempre, bagito eh. Ang bagasakwan, doon Celia to. Parang ganun na dating nila, yung mga barako ron. Ngayon, doon pala sa building 1, may gate yun. Tapos mga brigada, mga selda. Pinituhan ngayon ako. Siyempre, nagalit ako. Ba? May mga tattoo na ako, kalbo pa ako, pinituhan pa rin. Alam ko na kasi kwento sa jail. Ganun, mga barako. Kumuha ngayon ako ng bato doon sa daan ng ganyan. Binato ko. Pre, nambabato. Di, sabi ng gwardiya na maalalay sa akin, uy, kung mababato dyan, matama mo sila. Hindi siya, pinipitohan ako. Talaga ganyan dito, pag bagito ka. Kahit na ilang pa pinatay mo sa labas, pagdating mo dito, ang tingin sa'yo babae. Ganun pala dito. Sabi kasi ng mga panahon na yun, talagang ang babae, hindi katulad na naranasan ko ng bago ako lumaya na, pasok na yung dalaw. Pwede ka mag-stayin nga ng dalaw mo dun eh. Pag may ganun ka. Pero din na pag-uusapan eh. Pagdating ko ng loob ng bilangguan, doon ko nakilala si Bill Carpa Ojero. Si Lolo Bill. Ngayon, para sabihin ko sa iyo, yung Amadong Buwang, ito, may pangalan ako na. Pati ito Sputnik. Sputnik. Amadong Yung Amadong Buwang. Planeta. Julius Guerra. Ito yung Planeta. Ini-interview mo ako, hindi lang interview na wala kang papakita ng ebidensya. Kasi yung iba, kwento lang eh. Katulad ni Noli Patuga. Pero si Amadong Buwang, Boy Kamatis, nakasama ko mismo yan, Bill Ojero. Bill Ojero, talagang naging leader yan, naging mayor yan eh. Ang kinasikat niya, yung pagpogo niya, 10 times pumuga sa bilangguan yan. Parang inchik yan, maliit lang, maraming tato. Kasama mo mismo sa pagkain. Taon ng binilang, makasama kami sa pagkain yan. Si Lolo Bill. Ang pangalan niyan, Bill Carpa. Yung Bill Ojero, yung gumawa na siya ng kanta. Napasok ngayon ako sa Batang Tondo. Ang pangalan noon, tawagin namin si Kabayo, yun ang mayor namin, Kabayo. Building 4. Ngayon, ang nangyari doon, parang kanya-kanyang ere. Pataasan ng ihi, patapangan, gano'n. Ngayon, nag-decide ako kasi marami kaming brigada eh. Marami kaming selda, basta Sputnik yung pinakamaraming selda. May nagaya sa akin. Doon lang tayo sa mga Batang Pako. May Batang Tondo rin doon eh, yung ano doon. Halo. Halo. Sige ako. Pero Sputnik din. Si Boy Ampil. Ayan, kilala yan. Si Boy Ampil. Doon ngayon ako. Ngayon, pagdating sa kay Boy Ampil, ang nasa isip ko nung puro poga, takas din. Kasi yung kinakasama ko, may kinakasama na eh. Kasi nung mga panahon na yun, nung babiyahin na ako ng Muntinlupa, sinabihan ko siya, yung papalitan mo ako, yung huwag yung katulad ko. Yung makapagbibigay sa anak mo ng magandang kinabukasan. Hindi ko di sigurado kung lalaya pa ako, hindi. Ang naging sentensya ko, 20 to 40 years. Doon sa naging asunto ko. Yung pinaghalo-halo na. Yung pinag-isa, 20 to 40 years. Ay, ibig sabihin nung 20, minimum. Yung maximum ko, halimbawa, pag nagkaroon ako ng kalokohan doon, i-straighten ko 40 years. Kaya yung mga panahon na yun, magulo yung loob. Talagang ayot, talagang sagupaan talaga. Tapos, pinatatakip lang namin dito yung ng kaldero, yung malaking kaldero. Kala mo talaga, gladiator kayo, tak. Siyempre, hindi man ako papasok sa ganun. Yan, sila Boy Kamatis, talaga nangunguna yan sa paglusob. Makikita mo talaga. Sila Boy Kamatis, sila Amadong Buwang, tapang talaga to, kung sabing marami. Tumatalon-talon nga lang yan, nakapambabae yan. Lumulusog kami, nakapambabae. Parang buwang nga eh, Amadong Buwang eh. Saan ka nakakitang nakikipagkaya, nakapambabae. Kaya nga, buwang, ayan na si Buwang, yan. Madali sabi, yung mga panahon na yan, nabalita ng nanay ko. Sabi niya, nak, masama ka para sa mga riot dito. Nabalitaan sa mga, paano yun, pag may mangyari sa'yo, ganun, hindi mo na makikita yung mga anak mo, ganun. Nung gusto yung mangyari, may nakapagsabi sa nanay ko na, meron ng destino, iwahig, ipadestino mo na yung anak mo. Gusto ko katakas eh. Kwento ng mga bilanggo yung mga nanggaling ng kolonya, para daw laya eh. Wala na rehas, wala ng brigada. Kanya-kanya na kayong bahay. Wow, sabi ko, ito sa maganda. Di ko, makatakas ako nito. Kung mag-destino ka ng Davao, dadaan ka lang dagat talaga. Hindi mo naman pwedeng languyin yun. May mga bangka ron. Makipagkaibigan ka, mag-aral ka salita ng Bisaya, para sa ganun, pag nagkaroon ka ng kaibigan, kasi parang laya na daw eh. May ganun ginawa ko. Ngayon, ipasya ngayon ako, magpapadestino ko. Davao. Nung nasa barko na kami,
Nagulat ako, Zamboanga City. Binababa na kami. Sabi ko, di pa Davao ito ah. Yung pala may San Ramon. San Ramon Penal Colony ng Muntinlupa. Kasi pag marami na kayo sa Muntinlupa, destino na kayo dun eh. Kasi mapupuno yung magiging overcrowded yung Muntinlupa. Ang laman lang ng Muntinlupa, kinakalangan mga 200 lang, isang brigada, isang cell ah. Eh, minsan naglalaman kami kulang-kulang 1,000. May natutulog na nga sa CR eh. Hindi ka makakalakad ng mabilis dahil pag mo yun, nasanggihan mo yun, pag pumalag yun, kawawa. May tawag kami doon yung bastonero, bantay sa natutulog, papaluin ka nun. Ganun ng patakaran doon. Ngayon, yun na nga, nandun na kami sa San Ramon. Mga wala pang 1 linggo, sinugod kami na nakapila kami ng counting. 6 ang patay sa amin. Ang primera sa amin, BSL, Batang Samar Leyte. Ngayon, namatayan kami. 6. May Sputnik, Komando, 2 bahala. Tawag na sa inyo doon, Manila Boy. Ngayon, kasi may mga gwardiya, may mga tatak-tatak din yun eh. May Sputnik. Tapos meron kami mga kaibigan doon na anak ng mga empleyado, estudyante, nagbabasketball doon sa loob ng compound. Ngayon sabi ng mga bata, yeah, taga naman yung gumanti, wala pa kayong ganti ah. Ganun-ganun, parang sinusulso lang kami. Paano kami, wala kami armas. Kami na ang nirayot, kami pang nakuhaan ng mga armas doon sa brigada. Sige, itong Boy Kawali na to, pinsang ko to, nagdadala ng Sputnik. Boy Kawali. Boy Kawali. Ayan, itong Boy Tae naman, yan yung komando. Ito Tae. Boy Tae. Alias lang nila yan. Ayan, Boy Tasty. Tasty? Yan. Tasty. Ayos. Boy Ramos. Pag nakatatakin yan, ibig sabihin, mga partner mo yan. Para hindi ka na mahirapan, may Boy Ramos. Duduktong mo na lang yung alias-alias eh. Tapos ito pa, Boy Kangko. Komando naman yan. Boy Kangko. Oo. Matindi Boy rin to. Kangko. Oh, tirador din ng komando yan. Yan, pretty boy. Pretty boy lang yan. Ito naman si Boy Tagpek. Kasi ganun dun eh. Paano di ka na mayroon? Boy ka ng boy. Yan daming boy niyan. Boying Ebias. Nakasama ko yung San Ramon. Yan ang matindi. Malaking lalaki. Mukha ni Victor Wood yan. Oo nga. Gandang lalaki. Mahawig niya kay Boying Ebias to eh. Ibig sabihin, yung mga, sabihin natin na may mga sinabi, mga nakasama, Boy Caltex, Boying Ebias, Boy Tae, Dangerous. Tsaka yung si Hunter ng komando, nakasama ko yan. Kilalang kilala yung matanda na sa komando yun. Kaya sasabihin nila na iba. Saan mo nakasama ako? Sa Muntinlupa at saka sa... Alam pa paano na nangyari nung yun nga sinusulso lang kayo? Ayun na nga. Ang pinlano namin pa paano makaganti. Madaling sabi, nung nagpupus na ng matalas yung mga bata, Yung mga anak. hindi naman yung bata, malalaking tao na, kaya lang bata pa talaga. Tsaka, siyempre, wala namang searching sa gate yan eh. Siyempre, anak na empleyado eh. Ang pinakakanaban niya sa amin, gumagawa kami ng mga handicraft. Yung mga bahay-bahay, nasa bote, bigay-bigay namin sa kanila. Siyempre, ang feeling nila, Tagaluson eh. Parang, tapos meron din silang mga bata rin, mga Bisaya. Yung mga kalugar mo, hindi po gumaganti, wala. Mga supot yung mga parang kadyawan din sila sa labas. Ang ginawa ng Boy Villarin, ayun na pinaka-leader, yun ang nagpasok ng maraming matala sa amin. Ang ginagawa namin, meron San Ramon doon yung image ng sisimbahan. Kunwari magsisimba kami yan. Kasi ang alam namin, pag nagkaroon ng searchingan sa loob, makukuha yung mga gamit namin eh. Ang ginawa namin, sinabitan namin ng alambre yun, yung mga bewang. Doon namin sinasabi yung mga matalas na sinusupply namin. Di madal sabi, ano na, talagang ganap na magkakaroon na ng... Sagupaan na. Hindi sagupaan. Kung paano lang kami inambus, ganun din nilang gagawin namin. Aambusin din namin sila. Ambusan ng Ambusan laban doon eh. Kung hindi naman katulad ng Muntinlupa, talagang riot eh. Doon hindi, ambusan doon. Ang ginawa namin, mga ilang araw namin lagari yung 2 panig ng ganyan kalalaking bakal oh. Lalagari yun. Ang ginamit namin yung sa gitara. String? Doon, palitan yung nagpapasok kami ng mga ano ng gitara. Habang ginagawa yan, may nagtutugtog sumilip man yung mga gwardiya. Wala, may lookout na yun eh. May lookout yun. Madaling sabi, nung oras na talagang panahon na para gumanti kami, bilangan umaga eh. May gwardiya kami dito, yung bilanggo rin yung bilanggong gwardiya. Kausap na namin yun. Basta pag sabi mo, parang wala kang nakita. So doon, Bisaya eh. Ito na. Pag sa ng Boying, ayan na, ito na, ano na sila. Binagsak na yan yung bintana. Parakit na kami ngayon. Pag parakit namin, may gate kami 30, mga 40 tao. Tira dito, tira ron. Hala, alam mo, ang nadanyos, mahigit 30 na tao. Ang patay, 17. Ang tinira namin, BSL din eh. Ano yan eh? Area yan eh. Area. Hindi ka muna pwede ilabas. Ayun nga iniisip ng mga gwardiya doon eh. Syempre, ibang utak ng Manila Boy eh. Bago magbilang panibago, tumira ng kami kagad. Ganun lang nangyari.
Ala, sige, tira, puro tira, di ba? Ang malit sabi, di tapos na. Bulagta na. Pati yung mga sa resto, akyat, hinahatak namin, binibira namin yun, yung mga matagaganda na matalas namin eh. Genuine, galing sa labas eh. 29, Ang namuno double niyan blade. si Boying Ibias. Parang siya lang nagbigay ng go signal, pero lahat yun, lahat kami, ang naiwanan doon sa brigada, yung may mga sakit. Kasi iba matatanda na, yung matatandang bilanggo, yun ang iniwan namin Matatanda na, tsaka may sakit. Kasi hindi naman sila makakapasok dahil may gwardiya, yung gwardiya ang iniwan namin doon na, pero hindi Sputnik, maka-Sputnik lang dahil alam nila eh. Yung magbigay kami ng, alam mo mga Manila Boy magbigay yan eh, para mapalapit lang yung loob mo, para madali sabi, makuha mo yung loob mo, di ba? Ang pamamaraan talaga ng Manila Boy, yung material things eh. Kaya kami, meron kaming mga kasama na Bisaya. Tawag namin dyan. Katumbas na niya, isang latang sardinas lang yan, titira na yan. Kaya Manila Boy, ino-opera mo na nga ng pera, ayaw pang tumira eh. Maraming hinihiling eh, bago tumira eh. Ganun ang Manila Boy. Kasabihan lang yan, pero ang tawag nga namin doon, lalo pag sabi na, Sputnik, international yan, may Bisaya. Ngayon pag Bisaya, wala naman dalaw yan, may mga dalaw eh. Kahit kakosa mo, tagalaban mo lang, pero hindi mo amorgabiduin yun, bibigyan mo yun. Sigarilyo, pera, bibigyan mo yun, hindi mo pwedeng alilain na, kasi wala nga siyang dalaw eh. Ngayon, tuloy natin yun sa San Ramon. Di madali sabi, bulagtaan na. Nakabalik kami ng biragado, ng selda. Hindi kami mapasok ng gwardiya dahil alam lang may mga armas kami. Ang ginawa, megaphone. O, labas na kayo riyan. Yung sino lahat ng mga tumira dyan. Lumabas na. Hindi kami lumalabas. Hindi kami lalabas. Eto na, sumundo ng mga, kasi malapit na kami sa Swisscom eh, mga military. Compound ng mga military, tumawag, 2 truck na 6x, armado. Pumasok doon sa compound. Sabi namin, pre, pinasok na tayo ng mga sundalo. Pakiramdaman lang natin kung anong nangyayari. Ngayon, unang-una, may kinabi doon sa baril. Parang grenade launcher. Kinutok. Pum! Umano eh, umuusok eh. Pumasok doon sa loob. Umiikot. Ay, sabi namin, tear gas. Nako, yung tear gas pala na yun, sipon mo, tsaka luha mo, mata mo. Ang sakit. Takbo kami doon, may parang pool doon eh. Naku, lalong masakit. Di madalit sabi. Sige, putok ng puro pasok, napuno na ng usok, ng tigas yung loob. Yun ang misi-misi ko, lalabos na po kami. O, sige, labas. Hubad. Ngayon, ito na, nag-umpisa ng paluan na sinasabi. Ang tinanganan ko yung bayag ko kasi baseball bat, yung pinapalo. Bawat lalabas. Buti kung isa lang papalo sa'yo, 2, 3 gwardyang papalo sa'yo. Ngayon, ang ginawa ko yung bayag ko. Sabi ng mga kakosa ko, Kosa, yung mga bayag nyo, tanganan na ninyo. Kasi yung 2 kakosa namin sa Munti, yun ang kayo namatay eh. Pinalo sa bat dito, sabog ng bayag. Siyempre, bayag ba naman, di ka mamamatay noon. Ngayon, tinanganan ko, nakaganon ako. Tapos may pumalo sa ulo ko. Tapos yung kaburata. Yung kaburata na yung ganyan lang kalaki, ang laman nun, bakal. Tapos nakabilot lang ng balat. Tama ako dito. Ngayon, hindi ko ininda. Maya minute na yung mukha ko, dugo na. Tapos nawala na ako ng malay, bumagsak ko. Pagbagsak ko, natakot ngayon yung mga gwardiya. Kasi mga pinalo, baldado eh. Sa katawan, talagang nabalian ng mga buto. Ako dito sa ulo, maraming dugo ulo ko. Ito may tahi ang ulo ko. Ito malalim na po. Oo, lalim. Ngayon, paggising ko, nasa hospital na ako. Tabi-tabi pati mga namatay, pila-pila kami. Lahat kami, hindi kami kinumpine kasi makakahalol, baka natatakot yung mga doktor baka mag-away-away daw doon sa emergency. Dahil nakita, puro mga tato, mga tama, di ba? Patay na. Yung mga malay, nagmumura pa eh, hysterical pa eh. Kung minumura yung mga tao, yung mga nakarayot namin. Tapos ang ginawa, yung pwedeng iuwi, outpatient na lang natin. Dinala ulit, binalik uli kami. Eto, may mga benda ako sa uli. Ginalbon, gano'n. Tapos, ito na. Siyempre, may demand din. Krimen yun eh. Kahit na nasa bilangguan ka, pag nakamatay ka, may pagdudusahan mo pa rin. Sunto na naman yun. Oo, ngayon, nagkaroon kami ng hearing. Ngayon, sabi sa akin ito ng Boy Kawali, napisan ko, kuha nga amin. Tinuturo ko nung isang kalaban namin, pinaka-witness. Yan, si Alit, sa tumira, sabi ganun. Sabi ko, hindi, nandudul lang ako. Hindi ko maintindihan yung abogado, tsaka Tapos sabi niya, hindi, kukuha tayo ng taga-Maynilang abogado. Pangbaga sa ating PAW, tinawag public attorney. Tinatanong ka rito, sabi ng judge, bakit ka itinuturo? Aamin na sana ako. Kasi parang aburido na rin ako eh. Sintensya ko, biro mo, nakaka2 taon pa lang ako sintensya ko. Nangyari na naman. Siyempre, alam ko, pag umamin ako, dagdag sintensya na naman. Parang nawala na ako napakasama ng una. Ang iniisip ko, kaya nga ako nagpadistino, parang kapoga ako. Ngayon, hindi rin talaga natuloy yun. Hanggang sa binili kami ng Muntinlupa.
Madaling sabi, hindi ako nahatulan. Ang nahatulan, yung mga umamin. Dito mo, 16, aaminin mo yung bawat isa sa inyo. Ang naging hatol nun, puro multiple life sentence. Gano'n kayo tumagal sa Iwahiglo? Wala pang 2 taon. Kasi bagong-bago pa nga lang kami, tinirahan na kami. Kung tumagal kami ron, masarap talaga doon yung lugar na yun. Para ka ng laya. Living out yung sinasabi nila. Oo, kaso, ang umial doon pala, pangkat-pangkat din. Ayaw nila sa mga Tagalog. Lugar, parang. Oo, ayaw nila na mahaluan sila nung kunong Bisaya kung Bisaya, Mindanao kung Mindanao. Nakakasundo sila doon. Kaya inalis nga ang Manila Boy doon. Hanggang ngayon, wala nang dinidestinong Manila Boy. Miski sa Samar, inalis din nagbabiyahe. Ngayon, ang ginawa naman ngayon, pag Tagalusong ka, dito ka na lang makukulong. Hindi na ilalagay sa Muntinlupa. Pero noon, taga Mindanao ka man, talaga Muntinlupa ka. Binalik na kami ng Muntinlupa, lahat ng Manila Boy. Pagdating ng Muntinlupa, nagulat ako kay Bilohero, Bilcarpa. Wow sabi ko ganun. Ano na praise the Lord Kasi nung mga panahon na yun, nung pagiglaya ko, hindi pa uso yung mga praise the Lord na yan. Nakikinig ngayon ako kay Bilohero, nakikita ko. Nagsiservice na doon sa brigada namin. Sabi ko, wow, Bill, totoo na ba yan? Kinakantsawan ko si Bilohero. Hindi siya kumikibo. Sabi niya, Brad, minsan sabi niya, pasyal ako sa brigada mo kasi hindi na kami magkabrigada Iba na brigada niya Kasi born again Christian na siya Ang brigada niya, yung sa mga Christian na talaga. Kami doon sa mga wild pa. Sa notorious. Doon sila nagsiservice. Sabi ko, wow, nagulat ako. Pero natutuwa rin ako, sabi ko, ano ba ito? Pung sira yata ulo nito. Tapos kanta, mag-iiyakan. Parang nihiwagaan ako saan kasi hindi lang ako nakakita ng ganun Sabi ko, okay ito Dumating yung oras na parang nagusto kaya nahihiya ako sumama sa kanila. Sabi niya, Brad, ba gusto sumama sa amin? No? Pupunta tayo sa mga brigada ng dati natin nakalaban, di ginawa tayong karne norte dyan. Sabi niya, Brad, basta sa Panginoon ka, Brother Alit. Huwag ka matakot. Sabi niya, huwag natin katakutan yung pumapatay ng flesh, ng laman. Ang katakutan natin yung pumapatay ng kaluluwa. Ba? Okay ito sabi ko, habang nakikinig ako kay Bill. Sabi ko kay Bill, totoo na kaya, baka diskarte mo lang yan. Hindi, sabi niya, kung gusto mo, sumama ka, wala namang problema. Hindi naman kita pinipilit, sabi niya. Ang siya nga pala, may Bible study dyan. Sa mga pangkat ng mga Bisaya yung Bible study, Bible school. Sabi ko, ako sa pangkat ng mga Bisaya, hindi kinakay tayo, hindi ko para matutunan mo naman salita ng Diyos, gano'n. Pero bago ako ng Bible study, meron silang Bible study doon sa lugar namin, doon sa brigada namin. Gabi yun mga siguro mga 7. May kinanta sila, yung alam kong may magagawaan. Nasa nasa kwarto, may kanya-kanya kaming kubula. Ako, may kubula ko Siyempre, kaya pag matagal ka na doon, kakaroon ko na rin ng kubol-kubol. Parang nakakahikayat na doon sa ng dami ko. Parang lumuluwag. Gano'n itong awitin na to. Talagang natadama ko talagang nagsasalita. Yung puro kasalanan Pero yung pastor doon, bilanggo rin. Pero yung nagtuturo sa Bible School, Tagalaya. May naano ko. Ang lahat po ng mga kasalanan, wala sa binabanggit na verse. Wala naman hindi na po pwedeng patawarin ng Diyos dahil lahat ginagawa ko na. Sa isip ko lang, nag-iisip ako, wala nang patawaran to kasalanan. Tapos may binanggit na verse. Ang tanda ko nun yung binanggit na verse, yung John 3:16. At gayon na lamang ang pagsinta sa kanyang anak. Ibinigay niyang bugtong na anak upang ang manampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wow, sabi ko. Parang natouch ako, di ba? Meron palang kapatawaran niya. Sabi, lahat ng kapatawaran na ibibigay niya. Mapapatawad ka niya. Ngayon, inisip ko, malambot ng puso ko. Tapos, segunda nun, may kinanta sila yung, alam kong may magagawa. Doon ako napaluhod. Tapos yung minakita ko doon sa Bible ko maliit, yun ang ginagamit ko dati, pambilot ng marijuana. Pero tinanganan ko yun, sabi ko, Lord, pagod na ako. Sabi ko gano'n. Tapos, habang nasasalita sila, meron silang verse na binabanggit, halika, kayong napapagal, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yung lahat ng mga sinasabi, ng mga verse na yun, habang nag-iisa lang ako dun sa kwarto, pumapasok sa puso ko. Hindi ko alam, umiyak na pala ako, mutulo ng luha ko. Siyempre, yung iyak mo na yun, may makakadinig May sumilit, sabing ganon. Sinilip ka namin, brad. Umiiyak ka. Yung iniyak mo yung pagsisisi. Kinabukasan nun, sabi ko kagad kay Bill, ako mismo punta sa brigada nila Bill, nagigitara siya Oh, sabi yung sabi yung Bible studies, samahan mo nga ako, enroll mo nga ako. Sabi niya, hindi ko kailan yun. Sabi niya, may gusto lang ng pumunta ron, makinang salita ng Diyos. Sabi nga ganon, di ba? Good, sabi niya.
Yan talaga yung pinipray namin sa'yo eh. Lalo ko, talagang kasama kita, sabi ganun. Ipinipray kita madalas, sabi niya, tapos mananalangin ako, pinipray kita na maging kaisa ka namin. Sir, pray. Sabi ko, okay. Pagdating naman dun sa Bible School, umiral pa rin yung likas kong pagkatao, dilihencia.